ipinakikilala niya sa 1:17, 1 at 3, di ba? Sabi niya, babasahin natin. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw. Yung terminong ikaw tumutukoy sa kausap niya. Sino yung ikaw? Ang sabi, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ito yung tunay na Diyos na dapat makilala, yung ikaw. At hindi yung binabanggit kanina na si Kristo, yung likas. No, hindi. Sino ito? Ito yung Ama sa uno. Ano katunayan? Sabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, ito yung ikaw na kausap niya. Kaya yung iisang tunay na Diyos na dapat makilala, yung Ama at hindi ang Kristo. Ano likas na kalagayan ni Kristo? Sinabi ba niya na siya ay Diyos? Pakinggan natin. Sa 1:8:40, ano pahayag ni Kristo? Datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Kasama sa katotohanan na isinaysay ni Kristo, siya'y ano? Tao. Binanggit niya ba sa talatang ito, siya'y Diyos? Tuloy natin, na aking narinig sa Diyos. Kita mo na? Iba yung Diyos na kinaringgan, iba rin yung nakarinig sa Diyos. Ngayon, pansinin natin, kung Diyos si Kristo, di ba? Ito sana yung magandang pagkakataon na sabihin niya, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin? Diyos ako. Hindi naman ganun ang pagkakasabi ni Kristo Ang pagkakasabi ni Kristo, siya'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Kaya nakikita yung pagkakaiba. Di ba? Yung binabanggit niya kanina ng likas, iba yun. Ang sinasabi niya na essence, nature, na mababasa doon, yun ang kahulugan, mali. Hindi yun. Bakit? Basahin ulit natin. Sa Colosas 2:9. Saan na yung yung isang Biblia? Mag-isuyo ko. Hindi, yung isa. Yung DS ko. Ito. Basahin natin dito sa Colosas. May oras pa ba? Meron pa. Sa Colosas. Sabi dito, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ano katumbas nito? Pagka binasa natin sa talatang 19, 1:19 ng Colosas, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Sasabihin mong likas o walang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo tapos nang galing sa Ama? Di ba? Minagaling ng Ama ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Kaya nakikita natin yung pagkakaiba ng itinuturo Sasabihin nila, wala raw pinagmula ng pagka-Diyos ni Kristo. Pero yung kapuspusan na binabanggit dito sa 9, na pagka-Diyos, ano raw ang nangyari? Minagaling ng Ama. Yun. Kaya malinaw na talagang binabaluktot yung talata kung ang pag-uusapan yung tunay na aral. Ito, minagaling ng Ama yun. Hindi yun likas sa Kanya. Nakuha mo ate? Kaya sa nalalabi kong oras, napatutunayan na ang iisang tunay na Diyos, yung Ama, hindi si Kristo. Hindi Diyos si Kristo. Sabi niya, siya'y tao. Tao, kasama sa katotohanan yon. Ate, okay na ako. Okay, magtatanong na ako. Wala bang pwedeng mag-mod? Sino ba yung moderator nyo? Bago Si Yuta, hindi naman na nagsalita Sino pwedeng mag-mod? pambihira na yan na moderator. Okay. Maglagyan nyo na lang akong time, magtatanong na. Sino ba? Wala kasing timer na Ako magta-time. Yung magpapakita talaga ng oras para fair yung oras Ako na nga. Ikaw Damis, umalis ka Hindi ka naman matino
Ay, akit niya si Dames. Para ano na magtatanong na ako eh. Visit na yun. Nakipag-live. Sorry, nag-lag yung yan, cellphone yan ko yung mga kanina. kinuha mong ano eh, moderator at timer eh. Okay na ba, Dames? Pwede na ako magtanong? Oras mo, nasa yung oras mo. Ikaw nag-ooras eh. Oras mo na, pakita. Si Po na lang, sabi niya siya mag-oras eh. Ako nga magmo-moderate eh. Hindi yung may... Hindi yung pinapakita. Pwede naman namang orasan habang habang nagmo-moderate ka eh. Sige na. Ito na yung oras. Sandali. Wait lang. Wait lang, be. Wait lang. Ito na. Pag nagtanong ka na, mag-umpisa na yung oras mo. Hindi naman nakikita. Kasi oras mo. No, gumagana na. Hindi kaya kita, nakikita nyo? Ano mo muna, i-reset mo, ano mo muna, patayin mo muna yung cam tapos i-open mo ulit. Wala. May na-internet mo dames kasing hina ng pananampalataya mo. Ayan. Wala talaga. Okay na? Wala pa rin. Transparent Wait yung... nga. Ulit ako, tapos up mo ulit ako. Nababa daw siya, tas up. Pag ayaw pa rin, orasan mo na lang ako, Pon, ha? Sayang oras eh. Ito na. Sige. Tulad ng mo dito, Be. Wash the hands, Pia. Lapay na. Lapay. Okay na ba, Dames? Ito na, gumagana na. Hindi naman nakikita. Open cam. Ayan na. Hindi, open ka. Ayan. Ayan, yan. Sige, buksan mo. Reset mo. Reset mo. Reset mo, 5 minutes. Tama ba? 5 minutes na. Oo. Go. Okay, unang tanong. Aware ka ba na ang usapan natin walang alisan sa talatang Colosas 2:9, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Batay dun sa rules, Yes, diba? objection. Magtatanong, batay sa inilatag sa first presentation, di ba? Ang inilatag ko, 1.17.3, 1.8.40, Colossus 2.9, doon siya magtanong. Counter objection, bago po nagsimula ang debate, ang usapan namin ay Colosas 2:9 lang kami. Wala. Nagbanggit ako. Wait ng rules, lang, diba? wait lang. Bakit running time ba? Naka-objection. Di, i-reset naman yan. Narinig mo ba ako, Dames, moderator? Sige. Sige, Batay dun sa inilatag, yun yung rules. Moderator, Okay. ang objection ko kasi, ang usapan kasi namin bago nagsimula ang debate, walang alisan sa Colosas 2:9. So, Di ba tinanong ko sa'yo kanina po, Tay? nag-first rules? question lang ako. Hindi mo ba nag-get? Kaya nga, nag-first question lang ako kung aware ka ba doon sa pinag-usapan. O kaya nga, hindi din naman yun ang pinag-usapan eh. Di naman yun ang pinag-usapan. Ang binanggit ko kanina na yung rules. Hindi nga, ang Rules tinatanong natin, ko nga bakit sa'yo, nila kung aware ka ba, kung alam mo ba na walang alisan tayo Sige, sa Colossus. sasagutin ko na ng diretso. Hindi, kasi wala ka naman sinabi. May sinabi ako, alam dito ng mga tao. Moderator's time nga mo. Kasi na yung moderator. Kasi, ano mo nga yung rules. Ito. Sige, ito na. Magro-roll na ako. Okay. Ang napag-usapan nyo, narinig ko naman sinabi ni Jen, isang talata lang yung pag-uusapan nyo, kuya. Yun yung sinabi niya kanina. Hindi ko alam kung nag-agree ka ba doon, kuya. So, yun yung gusto Hindi, niya, kasi isang talata lang. Kanina yung rules. Binanggit ko kasi kanina yung rules eh.
Yung sabi ko kanina, yung first presentation, magtatanong yung magko-cross exam batay doon sa inilatag. Yun ang rules. Wala naman Oo tumutol nga. eh. Kaya nga ako nagtatanong kasi nga ang nilatag mo ay hindi sa napag-usapan. Kaya tinatanong lang kita kung aware ka na wala tayong Hindi alisan nga. sa Colossus 2:9. Valid po yung question ko. Ganito yan, accidentally. Kumbaga, categorical lang naman na kung aware ka ba dun sa pinag-usapan. Ay, Kasi, sinagot ko na kanina, di ba? ano yung sagot Hindi nga. mo? Nag-objection Hindi nga sabi ko. ka lang eh. Wala kang Kaya nga. sinagutin. Oh, hindi nga, daw hindi. siya aware. Okay. Kasi hindi naman yung rules. Hindi, yun Hindi, yung... ganito na lang, no? I-reset na lang natin. Pag-usapan nyo muna bago natin simulan ulit. I-reset na lang natin. Sige. Hindi, nakapagpahayag na kami. Ang Sige problema naman, nga, Jen, Next question na lang ako. Ayaw mo na. Sige. Pag nagtanong ako, Next time, pag nagtanong na ako, start yung, yung time. Okay. oh, Kung si Jesus ay tao lamang sa inyo, bakit hindi sinabi ni Pablo sa talatang yan, na kapuspusan ng biyaya o kapuspusan ng kapangyarihan? Bakit likas kay Kristo Yun na ba yung tanong? bakit kapuspusan ng pagka-Diyos? Di ba pinakita Yung mo talata? pagka-Diyos. Nagugot mo ba? Sige. Sagot na. Ito. Yung pagka-Diyos na binabanggit dyan, na buong kapuspusan ng pagka-Diyos, attributes yan. Hindi yan likas. No? Pagka sinabing pagka-Diyos, katulad yan ng terminong may pagkababoy siyang kumain. Attribute. Hindi baboy yung kumakain. May pagka. Ano? Nakuha mo? Next Next question. John. Aware ka ba, pag yan ay chinek sa Greek, ay theotetos, na ang pangkahulugan ay essence o likas na kalagayan ng Diyos? Aware ka ba? Yes or no? No, kasi hindi naman essence yung nasa Greek. Ano katunayan? Pakita natin. Total, may 20 seconds naman ako eh. Colossus 2:9. Ano banggit? Theotetus. Godhead, hindi essence, ate. Hindi nature. 'Di ba? Yan. Yan ang sagot ko. Attribute yan, hindi yan hindi yan nature or essence na binabanggit mo. So, next question. So, sa talatang ito, ikaw ay tutol, yes or no? Tutol ako sa maling saling ibinigay mo. Bakit? Hindi nga yan likas eh. Hindi nga yan nature or essence na binabanggit mo. Pagka Diyos ang tinutukoy dyan, ibig sabihin attribute o katangian yon. Next question. Next question. Sa binigay mong talata at pinakita mong salin, buong kapuspusan ng pagka-Diyos ang nakalagay versus dito sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, malaki ba ang pagkakaiba? Yes or no? Napakalaki ng pagkakaiba. Bakit? Tinanong kasi kita kanina kung yung likas ay walang pasimula. Sabi mo, yes. Pero malinaw na pagdating sa 19, yung kapuspusan, buong kapuspusan, minagaling ng Ama. Galing sa Ama yun. Kaya contradiction yung sagot mo kanina. Minagaling ng Ama yan, hindi yan likas o walang pasimula kay Kristo. Next question. Okay, kung ang Ama lang ang tunay na Diyos, paano masasabi na ang buong pagka-Diyos ay nananahan kay Kristo or buong kapuspusan ay pagka-Diyos ay kay Kristo? Pakiulit ng tanong, masyadong mahaba. Objection, Dames. Objection, Objection, moderator. Tinabi ko lang yung nasa talatang nasa akin at pinakita niyang talata. So, paano naging yon? Mahaba. Pinag-isa ko Mahaba nga. lang.
Anong objection? Wala namang ako nalalabag na rules. Ang sabi ko sa iyo, ate, pakiulit. Nag-o-object ako kasi hindi mo nagigets eh. Sinasabi mong mahaba. Sige. Naiintindihan mo Mag-o-object ba ka, yung anong nalabag mo na tanong? rules? Na Ate, ako, marunong sa video ko. Tumatakbo yung oras ko, sayang. yung ano, wala, nakapost yan, Jen. Paki-replace mo na lang yung tanong mo, Jen, at para maintindihan ni Kuya accidentally. Yun na lang, go. Ang sinasabi ko ay yung talatang naka-flash at talatang pinakita mo. Yung ba ay magkaiba o hindi? Oh, ito sagot. Malaki nga ang pinagkaiba. Bakit? Yung talatang ginamit mo, yung salin na yan, nalikas, hindi naman yan makikita sa ibang salin. Ang binabanggit sa ibang salin, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos, attribute yon. At yon ay minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Hindi yung pagka-Diyos ni Kristo na nature na tinutukoy mo na walang pasimula. Next Hindi. question. Sayang yung oras. Okay. Dahil yan ang iyong sagot. Next question. Last question na to. Hindi, kasi yung oras eh. Pwede ba yon, moderator? Time na. Okay, bigyan mo siya ng 5 minutes May, para sa may sinasabi pa ako, Damis, hindi mo Kuya. ko pinakikinggan. Kuya accidental. Sige. O, napansin nyo mga nakikinig, doon lang siya nag-focus sa maling salin na ibinigay niya. Yung terminong likas. Ay, Theotetos ako daw yun sa Greek. magpapahayag. Ako Nang magpapahayag. pinakita ko na yung objection, Ako presentation. magpapahayag, hindi siya. Baliktad. Si Kukay na. Sige. Pa nagpahayag bago lang, kaya ka-kinrosik sa amin eh. Sige. Wait Bigay lang. na natin sa kanya yung time. Ako, di naman ako tututol pag may nagmo-moderate eh. Moderator, Pa-reset ng time kaya ibigay mo sa kanya. Ko, timer na ako, moderator. Sige, ako na. Sige. Bigyan ng time, Pon. Sige, start time. Time start na. Okay, siya pa ready rin ka na? yung time. Okay. Okay, time start. Okay, dahil sinasabi niya maling salin ito, okay, i-check natin sa Greek. Word by word breakdown tayo ha. Sapagkat hoti, ito'y nagpapakita na ito ay paliwanag o dahilan, hindi opinion lang. Next, sa kanya, auto, tumutukoy kay Kristo lamang, hindi sa Ama, hindi sa iglesia, hindi sa mga propeta, kundi kay Kristo lamang. Katoikei, nananahan. Eto, present tense, patuloy at permanente. Hindi dumalaw lang, hindi ibinigay lang, hindi ginamit lamang, ito ay patuloy at permanente. Ibig sabihin, hindi ito pansamantalang presensya ng Diyos, kundi ganap, buong ganap at tuloy-tuloy na paninirahan. Hindi maaalis, hindi maaagaw dahil siya ay tunay na Diyos. Buo o lahat o ganap o sa Greek ay pan. Walang kulang, walang natira. Hindi bahagi, hindi portion. Ito ay buong buo. Kapuspusan, to pleroma. Ibig sabihin ang buong laman o kabuuang realidad, hindi ito kapangyarihan, simbolo, binigay lamang, kundi buong realidad. Ginamit nga ito eh. Pero hindi ko sasabihin dahil stick lang tayo sa talatang yan. So, sa madaling salita, ang Theotetos mismong likas ng pagka-Diyos.
Essence. Sinasabi niya doon, Godhead. Kung i-check niyo yan sa Greek, essence po yan. Likas sa kanya. Kasi, kung ikaw ay divine quality lang o katangian lang ng pagka-Diyos, sa Greek po yun ay theotes. Theotes. Divine quality lang yun. Katangian lang ng pagiging Diyos. Pero ang nakalagay doon, ang isinulat ni Pablo, theotetos, which is kanyang pinamamalian. Mismong likas na pagka-Diyos. So, doon pa lang, panalo na ako eh. Essence yun. Hindi mo mababago yun. Kahit anong salin gamitin mo, kahit anong translation, kahit English pa yan o ano, pag i-check mo yan sa mismong isinulat ni Pablo, which is Greek, essence po yan. Theotetos. Hindi lang yan may katangian na banal, kundi likas na katangian niya na. Kundi kung ano ang Diyos sa kanyang kalikasan. Walang halimbawa sa Biblia yan. Kahit bulat-latin mo yung buong Biblia, theotetos, ginamit lamang kay Kristo. Kung pinag-aralan mo talatang yan, ha? Uulitin ko. Theotetos yan. Essence. Essence. Kahit anong salin ang gamitin mo, uuwi tayo sa original language, which is Greek. Essence po yan. Essence. Okay na ako doon. Ba't ang haba ng oras? Ilan ba binigay mo? 10? 5 minutes. Sige, wait mo na ba? Okay. Okay na lang. Matadako na tayo sa ikalawang cross-examination. Kuya, bago ko simulan, lilinawin ko lang ha, patay sa rules. Yung cross-examination na second, pwede na magtanong kahit hindi nilatag, basta pasok doon sa topic. Diba? Sige. Yun. Hindi mo na usap mo kanina. Ready na? Ready na ba kayo dalawa? Yung timer, Okay, bro. Okay. Damis. Ready na yung time? O sige, simulan na. Okay. Pwede na magtanong. First question ko. Ano yung equivalent ng theotetos batay dito sa ipakikita ko? Essence or nature or Godhead? Paulit ang tanong, sorry. Paulit ang Paki-post tanong. ng time, kuya. Post time, Damis. Paki-boost ng time. Ayun. Batay dito sa pinakikita ko sa iyo, itong word na theotetos, ano yung equivalent sa baba na English translation? Essence, nature, or Godhead? Sige. Sagot. Damis. Sagot. Dahil sa pinakita mong yan, lalo mo lang pinatunayan na Oo, Diyos pagi- si Kristo. Okay, kuya? Kasi categorical naman yung tanong ko eh. Okay. Magro-roll na ako. Para hindi bias, no? Categorical daw, sis Kukay. So, Paki-rephrase ano yung categorical question mo? Kaya paki-post ng time. Pakibigay yung pagpipilian kung ano yung categorical na yun. Naubusan na ako ng 1 minute, wala pang nasasagot eh. Batay dito sa talata na ipinakikita ko, Colossus 2:9. Itong theotetos, ano ba equivalent sa English translation? Essence, nature, or Godhead? Ay, sagot ko po, iisa lang po yan. Categorical objection? Ayan, categorical. Godhead. O sige, Godhead. Pero iisa lang. Amen, Godhead. Next question ako. Okay, next question. Ano sa Greek ang nature? Theotetos ba o Godhead? Theotetos ba o possess? Objection? May Greek bang possess? Post Meron. time muna, Damis. Anong objection? Sis Kukay. Nalito ako Parang ang tanong niya kasi Greek, theoteos o possess? Anong possess? Sige, babaguhin ko na lang. Re-rephrase ko yung tanong. Ano sa Greek ang nature? Theoteos. I-ano mo na yung time, Damis. Theoteos daw. Mm. Theoteos ha. Yan ang banggit niya. Pakita nga natin.
sorry, hindi ako marunong mag-ano ng pagbasa ng Greek. Sabi mo, Theoteos. Theotetos. Theotetos, pakita natin. yun. Saan na yung ano? Pakita nga natin. Sige, bago ko yun itanong, ito sunod ng tanong. Yun bang kapuspusan, buong kapuspusan na nananahan kay Kristo, yung pagka-Diyos na binabanggit, yun ba'y minagaling ng Ama, yes or no? Kung ayon sa talatang pinapakita mo, yes. Ayan, no, nakasulat. Amen. Okay, next question. Doon kanina sa tanong ko, nalikas kay Kristo ang pagka-Diyos, nasabi mo walang pinagmulan, alin yung tama? Yung minagaling ng Ama o yung walang pinagmulan? Teka. Objection po. Objection ko yan, masyadong matagal. Sige, post time dami. Objection, kasi mali kasi ang tanong mo eh. Anong mali? Pakita mo uli yung talatang pinapakita mo. Batay dito, pakipost ng time ha, wag mo Teka lang, ano kasi. teka lang accidentally. Kasi hindi mo, pinapakita mo ni talata, hindi mo sinasabi yung verse. Pasuyo na lang kung anong verse. Ito Colosas 1:19. Tapos Colosas 2:9. Ngayon ang tanong ko sa iyo, kung likas kay Kristo at walang pinagmulan ng kanyang pagiging Diyos, tanong, alin yung tama? Yun bang sinabi mo o yung nasa talata na minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa kanya? Kung ano ang nasa talata, yan yung Amen. ano nakalagay. So sa makatwid, yung pagka-Diyos ni Kristo minagaling ng Ama at hindi walang pinagmulan. Objection, alam mo, teka lang ha. Post time dami sa objection. Ano ba ang pagkahulugan mo ng minagaling? Hindi, okay, kuya. Objection ako, Teka kuya. lang, Ako yung kasi- nagko-cross exam, hindi siya. Post time lang muna dami. Ano objection mo accidentally? Hindi ako yung kino-cross exam kundi siya, kaya wag siya magtatanong. Sige. Paki-proceed sa question. Okay. Hmm. Ang tanong ko sa kanya kanina, Okay, di niya pala. sabi niya, yung likas na Kristo, na likas na Diyos, walang pinagmulan, tama daw yon. Ang tanong ko, alin yung tama? Yun bang sinabi niya na walang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo o itong nasa talata na minagaling ng Ama? Okay, sagot ko, both. Kasi ang sagot ko diyan, siya ay nagkatawang tao eh. Diyos na nagkatawang tao. So both, parehas po yan. Objection, Both po. Mr. Moderator. Post time dami. Anong objection mo? Hindi ko tinatanong yung nagkatawang tao. Ang itinatanong ko, ito, kung minagaling ba ng Ama o hindi. Objection, counter objection, Max. Yung minagaling kasi, yan yung nagkatawang tao siya. Oo. Sigurado ka, nagkatawang tao? Okay, magro-rule na ako kasi yung sagot niya ay valid naman. Valid answer naman yon. Kasi sabi niya, both daw. Kasi ang tanong mo ay kung alin sa dalawa ang sagot niya ay parehas. So next question tayo. Okay, next question. Pag ba sinabing minagaling ng Ama, galing ba sa Diyos yun o hindi? Yes or no? Yes, galing sa Ama. Amen. Next question. Nung nagkatawang tao siya, teka, may oras ako sa pagsagot eh. Sige. Yes, minagaling siya ng Ama nung nagkatawang tao siya kasi ang ibig sabihin ng minagaling ay itinaas siya sa antas sa pagiging tao. Next question. Sabi mo, nagkatawang tao yung minagaling ng Ama dito. Tanong, may nabasa ka ba dito sa 19 na minagaling ng Ama na ang Kristo ay magkatawang tao? Well, objection po, moderator. Wala ko sinabing minagaling na nagkatawang tao. Sinabi ko po ay siya ay minagaling. Siya po ay minagaling nung nagkatawang tao. Ayun, malinaw naman yung statement ni Kukay. Anong counter objection mo accidentally? Counter ako. Yung counter objection ko, Post time ang sagot niya kasi ang tinatanong ko kung minagaling ng Ama yung buong kapuspusan. Ito nakafocus sa buong kapuspusan. Ang isinasagot niya, yung nagkatawang tao, which is wala naman sa talata, hindi naman yun ang tanong eh. Kaya yung tanong ko sa kanya, ito,
Yun bang minagaling ng Ama dito ay yung nagkatawang tao o yung buong kapuspusan? Okay. Ang sagot mo, pakiulit nga ulit ng sagot mo dyan, Sis Kukay. Ang sagot ko dyan, yung minagaling, yung nagkatawang tao siya. Oh, wala nga sa talata. Sir Yung moderator. kapuspusan po ay yun yung kanyang pagka-Diyos. Yun. So tanggap mo na ngayon na yung pagka-Diyos o yung buong kapuspusan na pagka-Diyos minagaling ng Ama at hindi likas kay Kristo, walang pinagmulan. Oh, wala siyang Amen. pinagbulan, si Kristo. Amen. Sa'yo So, nagaling. sumakatwid. Amen. Sa makatwid, yung pagka-Diyos ni Kristo minagaling ng Ama at hindi walang pasimula. Ay, objection. Tapos tayo, Damis. Objection. First time Sa kanya na po kasi galing yung pagka-Diyos daw ay si Kristo. Oo. So, ang sinasabi ko lang po, yung minagaling ay nung nagkatawang tao siya at nung nakalagay doon na nananahan ay which is Diyos siya. So, ang aking stand dito, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Lalo niya lang pinapatunayan yung stand ko. Hindi niya pinamamalian. May counter objection ka ba? Accidentally? Counter objection ulit ako, Mr. Moderator. Lagi niya kasing ipinapasok dito yung naging tao, nagkatawang tao. Wala naman sa talata. Ito yung tinatanong ko eh. Ang sagot niya na kanina dito, itong buong kapuspusan ay yung pagka-Diyos ni Kristo. Minagaling ng Ama. Kaya yung tanong ko sa kanya, Objection po, sariling interpretation mo yan. Sarili Hindi, ko pong sinusundan lang kita. interpretation yan kasi ang ano dyan, yung minagaling. Alam mo ba, Ib, kaya nga tinatanong kita kanina kung alam mo yung word na minagaling eh. O sige, magro-roll na yung moderator. Batay sa ating batas, maaari na kasing sa ikalawang latag kasi, ay maaari nang gumamit outside dun sa mga nilatag, maging sa pagtatanong, pagpapayag at pagsasagot. So, tinatanggap ko na valid yung sagot ni Kukay kahit ang tanong mo ay nandyan sa talata. So, next question, last question na lang siguro dahil 15 seconds na lang natitirang oras. last question. Si Kristo lamang ba yung pinananahanan ng pagka-Diyos? Yes or no? Objection? Saan talata po yan? Pakita po. Wala na yung oras pero sige, para sa mga Time. bigyan natin ng chance na may masagot ni Kukay. Saan talata daw yan, accidentally? Ang tanong mo. Efeso 3:19. Ayun, Efeso 3:19 daw. Tag na, kuya. Kuya, accidentally, ikaw na maglalatag. Pakita ko na lang. Batay sa talatang ito, si Kristo lamang ba ang pinananahanan ng kapuspusan? Hindi, may oras pa ako eh. Sige lang, patapusin natin yung last question na yan. Batay sa talatang ito, na ang sabi ni Apostol Pablo, kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Tanong, si Kristo lamang ba ang pinananahanan ng kapuspusan? Yes or no? Nasagutin mo ba, Sis Kukay? Or... Hello? Narinig ba ako? Ayan, dinig ka na. Ano tanong mo pa? Sorry, paulit. Kaiba. Batay sa talatang ito, ang sabi ni Apostol Pablo, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Tanong, si Kristo lamang ba ang pinananahanan ng kapuspusan ng Diyos? Ayon Yes sa or no? ito sagot. Ayon sa talatang binigay mo, lalo lang nagpapatunay na ang Yes or kapuspusan no? ay kay Categorical, kuya. Kristo. Objection. Yes! Oh, yes ang sagot. Malinaw dyan, yes! Latag Okay, na. yes daw. Okay. Yes daw ang sagot. O, sige, time's up na. Bigyan mo ng tapos na yata eh. Conclusion na tayo eh. Last latag na. Yung Last latag na siya. time sa tanungan. So, latag na. Sige. Bigyan mo 5 minuto daw. Balikan natin yung Colossus 2:9. Sige, pag nagsalita, mag-start time na ako.
Sige. Batay sa Colosas 2:9, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, sa kahayagan ayon sa laman. Yung ginagamit niya dito, yung MBB05, di ba? Yung likas. Tinanong ko siya kung yun bang likas na pagiging Diyos ni Kristo, wala bang pasimula? Sabi niya, yes. Ano yung sinasalungat niya? Etong talatang ito, dito siya umiiwas. Bakit? Ang sabi, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Sabi niya, galing naman daw sa Ama, kasi nga minagaling ng Ama, hindi naman siya tutol. Tapos sabi niya, walang pinagmulan. Tinanong ko siya, alin doon sa dalawa yung sagot niyang tama. Sabi niya, parehas daw yun. Paano naging parehas? Ito, walang pinagmulan. Dito, minagaling ng Ama. Kaya nagkakalito-lito na siya. Pansinin mo kanina, nagtanong siya sa akin, hindi niya pinansin itong mga talatang inilatag ko eh. Itong 1:8:40, balikan ko lang. Ito yung pagkakataon na ang Kristo, kung talagang Diyos siya, sasabihin niyang Diyos siya. Bakit? Sabi dito, dapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Di dapat sinabi niya, ba't niyo ko papatayin? Diyos ako. Pero ano sinabi niya? Yan o, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Kanino niya narinig? Na aking narinig sa Diyos. Hindi siya yung Diyos. Narinig niya sa Diyos eh. Ano yung narinig niya sa Diyos? Yung katotohanan. Kasama sa katotohanan, siya'y tao. Kasi sinabi niya yun eh. Hindi siya nagtanong dito. Doon lang siya nag-stick sa Colosas 2:9. Kaya, tinanong ko siya doon kanina, sa Colosas 2:9, asa na yun? Tinanong ko siya kanina, yung mababasa ba dito, Theotetus, ang equivalent ba na translation ay nature, essence, or Godhead? Sabi niya, Godhead. Ipinipilit niya na ito ay nature or essence. Mali. Bakit? Yung Godhead na tinutukoy dyan, ang sabi, pagka-Diyos. Ano yung pagka-Diyos na yan? Nature ba yan? No. Bakit? Pagka sinabing pagka-Diyos, attribute yan. Ano halimbawa? Pagka sinabi natin, may pagka-aso siyang kumain. Literal ba na yung kumakain ay aso? No. Taglay niya yung attribute ng pagkain ng aso. Di ba? Napansin natin, kaya itong pagka-Diyos, hindi nangangahulugang Diyos ang Kristo. Lalo itong nagpapatunay na meron siyang pagka-Diyos. Ano ibig sabihin na nananahan kay Kristo yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos? Basahin natin. Ito yung pilit nilang itinatago. Sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Napansin natin yon. Kaya nananahan kay Kristo yung pagka-Diyos kasi nga yung kapamahalaan ibinigay na kay Kristo. Sino nagbigay? Ito, yung buong kapuspusan manahan sa Kanya. Paano kung tinanggap natin na Diyos ang Kristo dahil sa siya'y may pagka-Diyos? Ano yung aral ng Biblia na malalabag? Kuya, pwedeng pa-check ng time? Ayun, may 1 minute pa. Ito, tatanggapin natin kunyari yung na Diyos si Kristo. Sabi dito, sapagkat kanyang pinasukong lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabing ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Sino yung nagpasuko ng lahat ng bagay sa 2 kanya? seconds left. Tuloy natin, at kung ang lahat ng mga bagay mapasuko sa kanya, kung magkagayoy ang anak, Kristo. Ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Lilitaw, mayroong Diyos na susuko dito sa isa pang Diyos. Alabag na sa aral ng Biblia. Kaya natitiyak natin na yung Kristo talagang hindi Diyos. Mali ang pagkakagamit ng talatang iyan. Walang Diyos na susuko at walang Diyos na binibigyan ng kapamahalaan. Di ba? Hands left. Kaya mali.
mali ang pagkaunawa ng katunggali ko sa talatang iyan. Pwede na magtanong? Tapos na yata? Hindi, tanungan pa tapos conclusion. Sige, sige. Tatanungin ko yung latag niya eh. Pwede na magtanong, Dames, okay na? Unang tanong, ano ang Nagtanong ka na, start ko yung time. Okay, unang tanong, ano pagkakaunawa mo sa Godhead? Pagkakaunawa ko sa Godhead, batay na rin sa translation ng talata, pagka-Diyos, katangian, attribute, which is mali na sinasabi mong essence o nature. Hindi theotetos yung nature sa Greek, hindi. Next question. Okay, next question. Ayon sa Google, in the Bible, the Godhead refers to the divine nature, essence, or being of God. Tanong, sino tama? Si Google o ikaw? Tama ako. Bakit? Sapagkat yung Google, makinig ka muna. Objection, Mr. Moderator. Makisuyo. Objection, Mr. Moderator. First time. Pagka sumasagot, wag niyang First time namin. interrupt. Ay, sorry, hindi ko nakalimutan mag-mute. Ano objection mo? Okay. Ayun na, yung objection ko kuya, yung pagka sumasagot, wag niyang wag niyang tawag dito. I-interrupt. Okay, papakita ko yung sagot ko. Bakit mali? Sapagkat ang salitang nature sa Griego ay possess, hindi Godhead. Definition lang yan nung mga may maling unawa sapagkat hindi naman sa kanila ipinagkaloob ang pagkaunawa eh. Next question. Okay, ika-clarify ko lang uli. Gusto ko lang uli marinig. Ayon kay Google, ayan, the divine nature, essence of being of God is Godhead. Sa pinakita niya, Godhead. Sino ang tama? Si Google o ikaw? Uulitin ko yung sagot. Ako, bakit? Sapagkat yung Godhead or theotetos na binabanggit, iba. Kasi yung nature, ang Greek word ay possess, hindi theotetos. Yan ay definition ng mga hindi nakakaunawang tulad mo, ate. Ano? Section, add-on na po. First time, Nag-add-on, anong Dames. objection? Nag-add-on po. Ayan, iwasan na lang natin mag-addom. No? Next question tayo. Start time na, Damis. Next question. Next question. Ayon sa talatang Colosas 2:9, ang ginamit dun ay theotetos. Sabi ni Google, ang theotetos ay deity, divinity, or Godhead. Sino tama? Ikaw o si Google? Ito, sagot. Tama pa rin ako. Bakit? Kasi yung theotetos, ipakita natin. Yung theotetos, tandaan mo, yung ipinakita mo, may tatlong kahulugan yon. Pero ano sa translation? Godhead. Hindi nature or essence, ate. Kaya nagkakamali ka. Ipinipilit mo kanina na itong theotetos ay nature. Yung nature sa Greek, eto, hindi yan theotetos. Okay? Nakuha mo? Next question. Next question. Naka-mute ka, sis Kukay. Sorry, nakamute pala. Aware ka ba, itong Greek na theotetos sa Greek, ang ibig sabihin ay Godhead, at pag dinefine mo ang Godhead, ang ibig sabihin niyan ay essence? Yes or no? Aware ka ba? No. Bakit? Kasi sa pagkaunawa mo, yan nga ay essence or nature, which is mali. Bakit? Hindi likas kay Kristo ang pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos, sa talatang ibinigay ko sa iyo kanina, minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ulitin next ko. question. Ang theotetos, kanina pinakita ko, ang ibig sabihin ay Godhead. Ngayon, chinek natin yung which is pinakita niyang Godhead din sa libro niya,
ay essence, nature. Sino ang tama? Si Google o ikaw? Ulitin ko na naman yung sagot. Ang tama ay ako. Bakit? Ipinakita ko nga sa iyo kanina. Okay, pakita ulit natin. Yung binabanggit niya na Colosas 2:9 na yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos minagaling ng Ama. Galing sa Diyos yun. Mag-research ka pa, ate. Mag-research ka pa. Next question ka. Next question. Okay. Sa Colosas 2:9 sa Greek, ano ginamit? Theotetos o yung pionis, sinasabi mo? Ito sagot. Sorry, tumawag. Ito yung lalong nagpapatunay. Time na. Conclusion na! Hindi nature. Walang nature. Time na. Conclusion na! Nabutan ng time na. Siya na mauna. Meron Ikaw na, accidentally. Shopee, siya mauna. Bigyan mo ng oras yan. Sige. 5 minutes yan, di ba, kuya? 5 minutes. Yan. Thank you so much. Yan. Ipinipilit niya yung Google. Yeah. Nakita mo na, nanghingi pa ng tulong sa Google. Itong Theotetos, wala namang kami tutol na yan ay equivalent dito sa translation, Godhead. Sa Tagalog, pagka-Diyos. Pero bakit namin natitiyak na hindi yan nature? Yung terminong pagka-Diyos, katulad lang yan ng termino na may pagka-hayop siyang kumain. Ano katumbas nun? Hayop ba yung kumakain? No! Attribute yun. Kaya nga, minagaling ng Ama pagka binasa natin doon sa Colosas 1:19. Natitiyak natin, mali lang talaga ang pagkaunawa ng ating katunggali. Ano pa katunayan? Meron ako dito, hindi ko na ipapakita yung referensya ko. Meron ako dung aklat na bagamat yun ay dictionary, pero pabor sa pagkaunawa ng mga Trinitarian. Ibig ba sabihin, mas magaling pa ako sa dictionary? No, hindi yon ang point. Ang pinupunto ko doon, pabor yung nire-research ni Ate Kukay doon sa kanyang pagkaunawa. Kaya nakatitiyak tayo na itong Colosas 2:9 na hindi siya makaalis-alis, hindi niya pa rin kayang ibagay yung aral, yung tunay na aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano katunayan? Likas. Binabanggit niya yung likas, walang pinagmulan. Nang tinanong ko sa 19, minagaling ng Ama, galing daw sa Diyos. Hindi ba contradiction yon? Contradiction po. kaya napatutunayan na dito sa mga inilatag ko kaninang talata, wala siyang itinanong, bakit? Ayaw niya kasi ditong maiipit eh. Dito, sa 1:8:40 na lang. Ito, isang talata lang yan, pero hindi kayang itanong ni Ate Kukay sa atin kanina. Bakit? Malinaw yung pagkakaiba eh. Tapos ipipilit niya na ang Kristo sa 2:9 ay Diyos dahil sa kapuspusan. No, pagka-Diyos, attribute. May pagkababoy siyang kumain, attribute yon. Nakuha ng mga nakikinig, di ba? Kaya, napatutunayan, hindi natindigan ni Ate Kukay yung stand niya na pinipilit niya yung likas nature sa Colossus 2:9 which is hindi naman mababasa sa original text. Okay na ako. Thank you. Okay, next naman si Kukay. Ay, wait lang, may Shopee. Wait lang. Saglit. Sige, antayin natin. Mga debatista. Wait lang, Philip. Wait lang. Mamaya na. Pagkatapos mag-conclusion ni, para maayos. Pwede pa. Sige. Kaya accident. Yeah. Okay na? Ilang minutes ang ano? Kukay. Ikaw na, Jen. 3 Okay. minutes lang, Jen. Maiksi Enough? lang.
Na may Okay, check- okay, okay. Parang 5 minuto yung kanina. Ay, nawala. Teka. Wait lang, di pa naman ako nagsasalit. Bigyan ko ng oras. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Batay sa Colosas 2:9, malino na itinuturo ng kasulatan na si Kristo ay hindi lamang tao. Kasi malinaw dito na nagkatawang tao siya. Para po sa mga kakapasok lang sa live na to, ang patutunayan ko po na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, which is hindi niya yun napamalian. Lalo niya lang pinatibay nung pinakita niya yung Godhead. May papakita lang ako ha. Wait lang. Oh, eto. Special ka dahil sinulat ko pa yan. Ang nakalagay doon, Theotheos sa Greek, which is Godhead, nakasulat sa iyong mismong libro, na ang ibig sabihin ng Godhead ay nature, essence, yan ang hindi mo makuha-kuha kanina pa. Which is, sino sinasabi doon? Jesus Christ, si Jesus. Napatunayan ko lang naman ngayong araw at napanindigan natin kahit wala pang interpretasyon or kahit hindi na-explain word for word. Si Kristo or si Jesus Christ ay isang Diyos na nagkatawang tao. Ito ang hindi niya nagets. Yung ginamit doon na Greek ay Theotetos, na ang pinakita sa libro niya ay Godhead, na ibig sabihin, nature, essence, which is dun sa salin ko, ay malinaw na malinaw sa Tagalog, ay likas na pagka-Diyos, which is Jesus Christ. So, saan banda mo napamalian yon? Kung papamalian mo yung talata, parang sinasabi mong, mali ang salita ng Diyos, mali ang Biblia, mali ang sinulat ni Pablo. 'Di ba? Sisihin mo si Pablo. Ang ginamit ni Pablo, Theotetos, na nakalagay uli sa libro mo, Godhead, na ang ibig sabihin, nature essence, na nakalagay doon, si Jesus Christ o si Kristo. Doon pa lang, panalo na ako. Meron pa ba ako ipapaliwanag dyan? Wala na. Doon pa lang, panalo na ako. Wave na. Ayun, mukhang tapos naman na yung debate. Pwede po bang makapagtanong sa dalawang debatista? Go lang, bro. Thank you. Kuya Accidentally, andyan ka ba? Brother? Hello? Wala Kuya? Pwede ba kitang tanongin, Kuya Accidentally? May kausap ka. Sa mga moderator po dyan, pwede po ba muna akong palakihan? May papakita lang po ako. Yun, maraming salamat. Ito po yan, lexical summary. Patungkol doon, ay umalis. Ba't binaba? Akit nyo po si Kuya Accidentally, magtatanong sana ako sa kanya. Ba't binaba? Yan, up ka po. Kuya, pwede na po kitang matanong? Kuya? Bro? Kuya? Wait lang, lumabas kasi ako. Sige kuya. Pakita ko lang to sa mga dyan. Sa mga viewers dyan. Bigyan ko na kayo ng kaunting kaalaman patungkol dito. Ito po ay lexical summary patungkol sa theotes, na kung saan yung ginamit doon sa sa Colossians 2:9. Yan po noun, feminine. Opo, noun po yan. Tapos, ayan, may isa pang dyan.
may isang word origin. Saan ang galing daw? Sa theos o sa God. Tapos may divinity abstractly number 1. Ngayon, sa Strong's Exhaustive Concordance, sabi dyan, from theos, divinity abstractly Godhead. Nakikita mo ba yan, Kuya, accidentally? Andiyan ka ba? Ngayon, may isa pa akong papakita. Ha? Dito. Helps word studies. Ito, anong sabi dito? Yung theotest daw expresses God's essential personal deity as belonging to Christ. Yan yung sinasabi dito. Sa ano pa, sa taas pa, nakasabi dito, the personal God revealed in the Bible who is triune, infinitely relational. Kuya, accidentally, kung andyan ka ba po, itatanong ko sana, sino yung tama sa inyo dito? Yung nagsabi dito na ang theotest ay fullness of deity na nag-e-express ng God's essential deity Siya na nagbibilong kay Christ o ikaw? Sino yung tama sa inyo? Kung masasagot ko dyan, Kuya. Ako, bakit? May Kasi, kao. yung nire-research mo, Kuya, yung nire-research mo, mga kauri mo yan eh. Kasama yan dun sa mga naniniwala sa'yo. Ay, hindi po. Ginagamit nyo po itong ginagamit nyo po ito sa mga kaibigan mo nga yung si Kuya. Tanong Although naman gumamit po, ka ng Greek kinukuha word, nyo. although gumamit ka, Kuya, ng Greek word, pero it doesn't mean, ito may papakita ko sa'yo, Sige, kasi Kuya. point of view ng mga Trinitarians yan eh. Sige, pakita ko sa'yo. Mali. So, mali yun, Kuya, accidentally. It's okay, Kuya. I'm good with that. Magpo-proceed na lang ako sa next question, Kuya. Okay na ako dun. Pakita ko na lang ito. Sige. Pakita mo lang. May next question pa ako, Kuya. As you said naman, ano yun? Tawag dito, fullness of attribute, right? Attribute na nanggaling sa Diyos. Kaso nga lang, Kuya, accidentally, bigyan kita ng unting info patungkol sa word na kapuspusan doon. Alam mo po ba anong ibig sabihin nun, Kuya, accidentally? Tanong ko lang po muna. Kuya, accidentally? Nandiyan ka ba? Nasa dali lang, bro. May nanap na ako dito sa... Pero ito muna, Kuya. Alam mo po ba anong ibig sabihin ng kapuspusan doon? Sa mga kapatid ko dyan na nakikinig, ang ibig sabihin po ng kapuspusan doon, hindi po yun bagay, yung kapuspusan, hindi po yun bagay. Boss! ang ibig- Ganap! Kompleto! Yun, Oo! tama si Ate Kokay. Kaya sabi ko, kanina, nung pinakita niya yung salin niya, doon pa lang, panalo na naman ako. Kasi Ay, nako. lalo niya lang pinatunayan ng pagka-Diyos ni Kristo. Sige, Ate Kokay. Ang ibig po sabihin, sabi ni Ate Kokay, ang ibig po sabihin ng kapuspusan, totality. Alam, total po, total. Ang ibig sabihin ng total, kabuuan, totality. Kapag sinabi nating buo, wala nang kulang yon kasi total na nga. Ngayon, Kuya, sabi mo kanina, Kuya, accidentally, attributes yon ng Diyos. Tama, Kuya, accidentally? No. Attributes yun ni Kristo at hindi yun attributes ng Na Diyos. nanggaling sa Ama, right? Yes. Ngayon, kung nanggaling yun sa Ama, Kuya, accidentally, attribute ba yun ng Ama, yes or no? Mali ka. Kasi nga Hindi attribute yun nga attribute ng Ama. yung pagka-Diyos. Halimbawa, pagka binanggit yung terminong may pagkababoy siyang kumain, it doesn't mean na yung kumakain ay baboy. Ginamit lang yung terminong pagkababoy, which is attribute. Sandali lang, Kuya, accidentally. Kung nanggaling yun sa Ama, kaninong attribute yun? Nanggaling sa Ama, di ba? Kaninong attribute yun? Kay Kristo, kasi galing nga sa Ama eh. Okay. Nung hindi pa napunta kay Kristo, kanino yun? Galing sa Ama. Nung hindi pa napunta kay Kristo, kanino yun? Papakita ko lang ito. Pwede pa expand. Sige, pa-expand muna natin. Expand po muna natin. Expand po natin si Kuya accidentally. Ayun, Kuya. Ito. Yan. Ito ay dictionary, Anger's Bible Dictionary. Ano katunayan? Na bagamat gumagamit ka ng Greek word, pero it doesn't mean na tama na yung ginamit mo. Kasi, may mga point of view ng mga Trinitarians dyan. Ano katunayan? Yung logos. Yung whole logos, the word.
a term used by Saint John conveying most expressively the The mission. mission of Jesus as the revealer of the Godhead. Ito, tuloy natin, John 1:14. The title declares Christ's eternity and absolute deity. Point of view to ng mga Trinitarian. Kaya it doesn't mean na ito ay Anger's Bible Dictionary, tama na kaagad ang nakasulat dito. Tama, kung ang point of view Hindi mo, ba, no? Trinitarian ka. Hindi ba pangit yon kasi kung ganon,